Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Umaroon sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng Mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok, ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at sa narinig nating kwento sa ating Ebanghelyo sa araw na ito ay malalaman natin na napakalaki ng habag ng Diyos at handang magpatawad ang Diyos sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Pero ang kasalanan, bago mapagsisihan, dapat nating inaako at inaamin na tayo po ay may kasalanan. Doon naman po yung magsisimula, no? Kasi
paano mo ihingi ng tawad ang isang bagay na hindi mo nga alam o inaamin na kasalanan? Kaya nga madalas ko rin sinasabi, no, ang kasalanan, inihingi yan ng tawad. Ang pagkakamali, itinatama yan. At dito po, no, sa kwentong ito, kahit hindi na magsalita yung babaeng makasalanan, alam na ni Jesus ang makasalanan na ito. Pero ang tiningnan niya ay yung naging pagkilos ng babae na tanda na rin ang kanyang paghingi ng tawad o pag-amin ng makasalanan. At tandaan din natin na wag nawang maging hadlang ang ating mga kasalanan para tayo lumapit kay Jesus. Minsan kasi ginagamit nating justification, makasalanan ako kaya hindi na ako lalapit, hindi na ako magsisimba, makasalanan ako, hindi ako mapapatawad ng Diyos. Minsan yan yung tinatawag nating false humility. Lalo tuloy tayong napapalayo sa Diyos. Kaya katulad, no, ng mga Pariseyo na pinatutungkulan ni Jesus. Dahil mahilig ang mga Pariseyong magturo, pero yung kasalanan nila ay hindi nila nakikita o hindi nila inaamin. Yan ay isang ugaling Pariseyo. Sabi nga po, no, madalas, pakitang tao, mapagpaimbabaw. At ang isang mas malaki ding kasalanan ay yung bang wala na tayong tinatawag na sense of sin o sense of guilt. May kasalanan na tayo, pero hindi natin inaamin. May kasalanan na tayo, pero hindi natin ito pinagsisisihan. Yung kasalanan para sa atin, hindi kasalanan. Sa atin pong lipunan ngayon, ang nangyayari, kapag ang isang tao nagnakaw ng mangga, kulong agad. Pero kapag ang isang tao nagnakaw ng bilyon-bilyon, kailangan dumaan sa proseso. Dahil wala na tayong sense of sin. Nagiging normal sa atin ang gumawa ng kasalanan. Nagiging normal sa atin ang magnakaw. Ginagawa lang natin, no? Kasi minsan tinitingnan natin lagi ang status ng isang tao. Tinitingnan natin yung itsura ng kanyang damit. Kapag madungis, nagnakaw, kulong. Kapag ang isang tao nakabarong, nagnakaw, may tamang proseso na dapat gawin. So, nasaan tayo dito? So, maganda po, no, na mapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na muli, no, suriin natin ng mabuti ang ating mga sarili, ibalik natin yung makonsensya tayo. Imbes na magturo tayo ng magturo ng mga taong gumagawa ng kasalanan, tapos yung kasalanan natin, pinagtatakpan nating pilit. Amen?